75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time. 4 na minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang tanghali Pilipinas, magandang tanghali Bicolandia. Narito na mga balitang nakalap sa oras na ito. Para sa unang balita, sa pinaigting na kampanya kontra kriminalidad ng PNP Bicol, matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Piudoran Municipal Police Station, katuwang ang operatiba ng Provincial Intelligence Unit Albay PPO at Polanggi MPS ang Rank 1 Regional Most Wanted Person sa Bicol matapos ikasang matagumpay na operasyon sa dakong alas 5:30 ng hapon sa isang barangay sa bayan ng Polanggi Albay nitong Huwebes, 20 ng Nobyembre. Kinilalang na arestong Rank 1 Bicol Most Wanted Person na si alias J, nasa hustong gulang, binata at residente ng Piudoran Albay na may kasong statutory rape na walang nirekomendang piyansa. Ayon sa Albay Provincial Office, ang pagkakahuli sa akusado ay resulta ng masusing intelihensya at serye ng verification at validation na isinagawa ng mga operatiba, gayon din ang malaking tulong at kooperasyon ng mga mamamayan at masusing koordinasyon sa mga unit ng pulisya sa lalawigan. Binigyang diin ni Police Captain Franz Joseph Tindogan, ang officer in charge ng Piudoran MPS, na ang pagkakaresto sa suspetsado ay malaking hakbang para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bayan ng Piudoran. Provincial Tourism of Masbate nagbigay suporta sa kanilang MSME sa Orawa San Masbate Trade Fair 2025. Nagbabalita si Elver Arango. Radyo Pilipinas Report. Nagbigay suporta ang Provincial Tourism of Masbate para sa kanilang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa 5 araw na Orawa San Masbate Trade Fair 2025 sa Ayala Legazpi City, Albay. Sa panayam kay Gerardo Empresado, ang Provincial Tourism Officer ng Masbate Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, na may pakilala ang kanilang produkto, subalit isa ito ani ang pagbangon muli ng mga MSMEs at tulong sa kanilang hanap buhay matapos ang pananalasan ng bagyong Opong at padapain ng sektor ng turismo. Sinabi rin ito na umabot sa humigit kumulang 50 million pesos ang naitalang pinsala sa sektor ng turismo at bumabangon pa lamang sila muli matapos ang bagyong Opong. Sa ngayon, fully operational na ani ang kanilang mga hotels, enterprises at iba pang sakop ng turismo. Samantala, matapos ang bagyo, nakatanggap ng tulong ang kanilang mga tourism workers mula sa pambansang pamahalaan tulad ng food packs, kung saan nakatanggap ang 1,613 na beneficiaries at 806 naman ang nakatanggap ng cash assistance. Para sa Bagong Pilipinas, Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Radyo Pilipinas Report. Para sa ating ulat panahon, inanunsyo ng DOST Pag-asa na wala pang low pressure area na namomonitor na maaring mabuo bilang bagyo ngayong araw. Gayunpaman, inaasahan pa rin ang mga localized thunderstorms sa rehiyon. Ayon sa 24-hour public weather forecast na inalabas ng DOST Pag-asa, makakaranas ang Bicol region ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isoladong pag-ulan at pagkidlat, pagkulog dulot ng epekto ng easterlies at ITZZ sa iba pang bahagi ng bansa. Bagamat hindi direktang apektado ng shear line at northeast monsoon ng rehiyon, posible pa ring magkaroon ng biglaang malalakas na pag-ulan na maaring magdulot ng flash floods, landslides lalo na sa mga lugar na mababa at bulubundukin. Mananatili namang banayad hanggang katamtamang ang hangin sa Bicol na may banayad hanggang katamtamang pag-alon sa mga baybaying dagat. Patuloy na pinapayuhan ng Pag-asa ang publiko na maging mapagmatsyag sa panahon
ng thunderstorms at regular na mag-monitor sa mga susunod na advisories para sa kaligtasan at kahandaan. Dagdag na balita, volunteer ALS implementer sa Albay tumanggap ng tig 6,000 pesos na buwanang insentibo mula sa pamahalaang panlalawigan. May ulat si Paul Hapin. Radyo Pilipinas Report. Tumanggap ng tig 6,000 piso na buwanang insentibo ang 25 volunteer community ALS implementer ng Department of Education Schools Division Office ng Albay mula sa pamahalang panlalawigan sa pamamagitan ng Provincial Education Department. Ibinigay ang insentibo mula July 1 hanggang December 31 bilang kabayaran sa kanilang voluntaryong serbisyo para sa alternative learning system. Ayon sa Albay Provincial Information Office, layunin ng programa na higit pang suportahan ang ALS at mas mapadali ang pagtuturo ng mga volunteers sa mga out-of-school youth at iba pang barangay. Sa pamamagitan ng community learning centers, nagtuturo ang mga CAIs sa mga bata katuwang ang ALS coordinators at mobile teachers upang mapalawak ang abot ng programa. Ang natanggap na insentibo ay maaari nilang gamitin para sa pamasahe, school supplies at iba pang kailangan sa kanilang pagtuturo. Pinalalakas din ng proyektong ito ang motibasyon ng kabataan na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at maabot ang mas mataas na antas ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Civil Registrar Legazpi at PSA nagsagawa ng National ID registration sa Legazpi. Nagbabalita si Elver Arango. Radyo Pilipinas Report. Dinagsa ng mga nais magparehistro ang isang araw na National ID registration ng Civil Registrar Legazpi katuwang ang Philippine Statistics Authority sa lobby ng Legazpi City Hall ngayong araw November 21. Sa panayam kay Priscilla Galicia, ang officer in charge ng City Civil Registrar, ginawa nila ang registration sa City Hall dahil mas convenient umano ang lugar para sa mga tao at kung sakaling may kailangan din silang papel sa City Hall, madali na rin para sa mga tao. Maganda rin aniya dito ay hindi lamang Legazpenyo ang pwedeng magparehistro. Subalit ayon kay Galicia, isang araw lang ang registration at limitado lang sa 100 ang kaya nilang ma-accommodate. Ngunit sinabi niya magkakaroon silang muli ng registration dahil marami pa rin aniya ang hindi pa nagpaparehistro sa National ID. Para sa Bagong Pilipinas, Elver Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Camp orientation inilunsad ng DepEd Bicol sa Legazpi City kasabay ng National Children's Month 2025. Makakapanayam natin si Jennifer Polinar live. Jennifer? Kasabay ng pagdiriwang ng National Children's Month 2025, matagumpay na inilunsad ng Department of Education Regional Office ang 2 araw na COM orientation para sa 25 student leaders na isinasagawa sa Legazpi City, Albay mula November 20 to 21, ngayong araw 2025. Ayon kay Silver Rockmill Olisha, ang CO2 Learners Rights and Protection ng DepEd Bicol, kabilang sa mga key topics sa orientation ang anti-USAID and anti-CSAM safer internet practices, safeguarding guidelines and anti-bullying policy, promoting respect and kindness, at ang mental health awareness para sa mga mag-aaral. Ang mga partisipante ng aktibidad ay ang rated officers mula sa 13 schools division sa Bicol Region. Kabilang dito ang mga student leaders ng Legazpi, Iriga, Albay, Sorsogon City, Masbate City, Camarines Sur at Camarines Norte. Layunin ng orientation na mabigyan ng sapat na kaalaman at mapalawak ang kamalayan ng mga student leaders upang maging katuwang siya sa pagsugpo sa mga banta ng mga naitatalang bullying at mental health concerns sa mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Jennifer Polinar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Maraming salamat Jennifer at makakausap rin natin si Diana Mendez kaugnay sa ginagawang quiz or ginagawang activity sa Malinaw Treatment and Rehab Center. Diana? Magandang tanghali, Christina. Kasalukuyang isinasagawa ngayong umaga ang RX Detective Seminar at Quiz Bee sa pangunguna ng DOH Malinaw Treatment
and Rehabilitation Center. Isinasagawa ang aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang ng Drug Abuse Prevention and Control Week na may temang sa Bagong Pilipinas, kalusugan ay pinapahalagan, droga ay inaayos. Kabilang sa mga dumalo ang mga mag-aaral o mga high school students mula sa Daragat, Legazpi, Tabaco, Ligao at Pulanggi sa lalawigan ng Albay. Layunin ng aktibidad na ito na palakasin ang kamalayan ng mga mag-aaral o mga kabataan sa paano ang tamang paglaban sa illegal na droga. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. At kakapasok lang pong balita, itinanghal si Atisa Manalo bilang third runner-up sa Miss Universe 25 at samantala itinanghal bilang Miss Universe 2025 si Fatima Bosch ng Mexico. First runner-up naman si Pravin Singh ng Thailand. Congratulations Atisa at proud kami sa iyo ng mga Pilipino. At yan po ang mga balitang At yan po ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Para manatiling updated, i-like at i-follow ang aming social media accounts sa Facebook, Instagram at TikTok at X at Radyo Pilipinas Albay. Buong pera sa magbabalita, ito po si Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. Happy Friday! We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas.